ng kampanya laban sa ilegal na droga. Para sa GV Balita Express, ako po si DJ Frankie sa GV 99.9, Your Good Vibes. Balik dito tayo sa Batangas mga ka-vibes. 581 million pesos na COA flag land deal ng Administrasyong Mandanas iniimbestigahan ng sangguniang panlalawigan. Ang detalye ng balita, ulat ni DJ Joey Boy. GV Balita Express. DJ Frankie, mga ka-vibes, iniimbestigahan nga ngayon ng Sangguniang Panlalawigan ng Batangas ang kontrobersyal na pagbebenta ng 29 hectares na lupain sa Barangay Santa Rita, Aplaya sa Batangas City na nagkakahalaga ng 581 million pesos noong panahon ng administrasyon ni Vice Governor Hermelando Mandanas. Sa joint committee hearing ng mga komite sa Laws and Ordinances at Oversight and Special Concerns, tinalakay ang mga natuklasan ng Commission on Audit o COA kaugnay ng transaksyon. Batay sa Audit Observation Memorandum na may petsang March 30, 2026 na ilipat umano ang lupa sa pribadong pagmamayari sa loob lamang ng 70 araw at walang isinagawang public bidding. Ayon sa COA, isinagawa ang transaksyon sa pamamagitan ng isang development contract at deed of absolute assignment na umano'y nakaiwas sa mga rekisito ng public bidding at prior approval ng audit body. Sa pagdinig, sinabi ni Provincial Administrator Joel Montealto na walang naging aktual na development sa lugar at nananatiling bakante ang lupain. Aniya, kung tunay na development contract ang kasunduan, dapat ay nananatiling pag-aari ng lalawigan ang lupa. Samantala, iginit naman ni Vice Governor Mandanas na nagpatuloy ang mga pag-aaral para sa planong Regional Food Terminal at nakinabang ang lalawigan sa kasunduan. Lumabas din sa audit ang sunod-sunod na paglilipat ng karapatan sa iba't ibang korporasyon hanggang sa mapunta ito sa Abacor Capital Holdings Incorporated noong 2021. Batay pa sa mga dokumentong sinuri ng COA, ang mga kalapit na lupain malapit sa Port of Batangas ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 6.5 billion pesos, dahilan upang questionin kung naibenta ang nasabing property sa presyong mas mababa sa tunay nitong halaga. Patuloy ang investigasyon ng Sangguniang Panlalawigan upang matukoy kung may nalabag na batas o regulasyon sa naturang transaksyon. Para sa GV Balita Express, ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, Your Good Vibes. At ako naman tayo sa ating weather update. Habagat patuloy na kakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Pag-ulan at thunderstorms inaasahan. Para sa detalye ng ulat panahon, GV Balita Express. patuloy na nakakaapekto ang southwest monsoon o habagat sa northern Luzon, central Luzon at kanlurang bahagi ng southern Luzon. Ayon sa pinakahuling ulat ng Pag-asa, alas 4 ng madaling araw ngayong araw ay makakaranas ng paminsang-minsang pag-ulan sa